Lahat ng kababaihan at gender-diverse na tao ay makakaranas ng menopause. Ang menopause ay pinakahuling buwan ng regla. Ito ay paghinto ng regla dahil ang ovaryo ay hindi na naglalabas ng itlog. Ang menopause ay sumasapit kung ikaw ay di na dinadatnan ng regla sa loob ng 12 buwan. Ang menopause ay natural at normal na pangyayari sa yugto ng buhay ng mga kababaihan na nagreregla. Sa Australia, ang karaniwang edad na may menopause ay mula edad 51, pero normal din na magkaroon nito sa pagitan ng edad 45 at 55. Meron din nagme-menopause hanggang edad 60, lalo na kung may kasaysayan ang pamilya ng huling nagmenopause. Minsan, ang menopause ay maaaring dumating ng mas maaga sa ibang kababaihan dahil sa operasyon, paggamot ng cancer, o sa di malamang kadahilanan. Ang perimenopause ay ang unang yugto patungong menopause na kung saan ang ovaryo ay nauubusan na ng itlog. Ito ay nakakaapekto sa antas ng mga hormone sa ating katawan na maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas. Ang bawat kababaihan ay makakaranas ng perimenopause at menopause ng magkaiba, habang ang ibang kababaihan ay makakaranas na mabigat at mahirap na sintomas, at ang iba naman ay makakaranas lamang ng banayad na sintomas. Maaaring kabilang sa mga sintomas ay pagbabago ng ikot ng regla, dagdag ng timbang, mainit na pakiramdam at pawisin sa gabi, hirap sa pagtulog, pagkabalisa at pagbabago ng ugali o emosyon, pananakit ng katawan at laging naiihi. Upang malaman ng iba pang pwedeng asahan, maaaring suriin ang mga mapagkukunan ng impormasyon na nakalista sa ibaba. Napakahalaga din na malaman na mayroong ibang kondisyon sa kalusugan na magdudulot ng ganitong sintomas. Kaya importante na makipag-ugnayan sa iyong doktor o sa pangkababaihang nurse upang makakuha ng sapat na kaalaman at maiwasan ang iyong pag-alala. Ang yugto ng perimenopause ay kayang tumagal ng mga ilang buwan hanggang 10 taon bago umabot sa layag o menopause. Karaniwan, humahantong ito sa 4 hanggang 6 na taon. Tandaan, maaari ka pa ring magbuntis sa panahon ng perimenopause. Kaya mahalaga na patuloy pa ring gamitin ang kontrasepsyon. Siguraduhin na kumonsulta sa mga eksperto sa kalusugan bago tumigil sa kontrasepsyon, kahit hindi ka na dinadatnan ng regla higit pa sa 1 taon. Ang lahat ng nakakaranas ng perimenopause at menopausal ay magkakaiba at walang katulad dahil sa kanilang etnisidad, kultura, tradisyon, kasaysayan ng pamilya at pangkalahatang kalusugan. At sa mga nakakaranas ng banayad na sintomas, ang mga sumusunod ay epektibong paraan na maaaring makatulong kagaya ng pagkain ng masustansya at pampalusog na dieta, uminom ng maraming tubig, pagbabawas ng alak, regular na pag-eehersisyo, pagsuot ng mga patong-patong na damit, at kung ikaw naman ay naiinitan ay maaari mo ring tanggalin. Magkaroon ng aktibidades gaya ng pagninilay-nilay at mindfulness, pagkakaroon ng sapat na bitamina D at iwasang manigarilyo. Para sa iba, ang mga sintomas ay maaaring makakaapekto sa kalidad ng kanilang buhay. Kaya pinipili nilang bumisita sa kanilang doktor para pag-usapan ang paggamit ng mga gamot o natural na gamutan. Ang iyong doktor ang pinakamahusay na makakatulong para pangasiwaan ang mga sintomas na iyong nararamdaman, at inirerekomenda nila na subaybayan ang anumang pagbabago sa iyong katawan. Maaari mong subukan ang mga pagpipilian bago mo malaman kung alin ang pinakamainam para sa iyo. Sa ilang mga kababaihan, ang menopause hormone therapy o MHT ay nakakatulong. Ang MHT ay dating kilala bilang hormone replacement therapy. Ang MHT ay napatunayang ligtas para sa karamihan ng mga kababaihan na nakakaranas ng sintomas ng perimenopause o kaya ng menopause.
at nakakatulong din itong mabawasan ang panganib na magkaroon ng sakit gaya ng osteoporosis, sakit sa puso, type 2 diabetes at dementia. May iba't ibang klase ng MHT na maaaring ireseta ang isang doktor. Pinakamabuting makipag-usap sa isang doktor tungkol sa kung ano ang pinakaangkop na iyong gamitin o kung anumang alalahanin na mayroon ka. Para sa iba, magkahalong emosyon ang maaaring maramdaman dahil sa nalalapit na ang paghinto ng kanilang kakayahan na magbuntis. Tamang pangangalaga at pangangasiwa ng mga sintomas sa pang-araw-araw ay maaaring mahirap at mabigat. Tandaan, ang menopause ay isang normal at malusog na bahagi ng pagtanda at may mga bagay na magagawa mo para maging magaan ang pakiramdam at madagdagan ang kumpiyansa sa sarili. Para sa iba, ang menopause ay nakakapagpalaya para hindi na makaranas ng buwanang dalaw o pag-alala tungkol sa hindi sinasadyang pagbubuntis. Ang oras na ito ay makapangyarihan dahil maraming kababaihan ang mas handa na unahin ang kanilang mga sarili at ang pansariling pangangailangan. At kung ikaw ay nahihirapan sa iyong emosyon sa mga panahong ito, kausapin mo ang iyong doktor sa kung papaano ka mabibigyan ng sapat na suporta. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa menopause, maaaring tingnan ang mga link at detalye kasama ng lengguwaheng Tagalog, mga video na may impormasyon o makipag-ugnayan sa inyong pinagkakatiwalaan na doktor.